Alright. So in this video mga kaibigan, magpapakita lang ako ng sample invoice. Yes. Sample approved invoice para sa mga Lazada affiliate. Alam ko, maraming namang problema dito mga kaibigan, no? And even ako, I've got rejected about 30 times with this invoice and kinakabahan ako dun sa sahod ko. So i-access lang natin. Puntahan lang natin. And ang link nga pala mga kaibigan is adsense.lazada.com. I-login po ninyo yan. And dito tayo sa may payment bill, payment advice. Okay. So marami ang namang problema dito. Dito sa may invoice status. Yan. Okay? So palaging nare-reject yung ating uploaded invoice. Ano ba ang tamang format? Ano ba yung mga detalye? So itong sa atin mga kaibigan is hindi rin natin in-expect na ma-approve. Hindi ko alam kung naawa siya or whatsoever. So luckily ngayon approved na, and this time yung payment natin is already in progress. Hinihintay na lang natin 63,000 din yan mga kaibigan. So approved na siya. Your uploaded invoice has been verified and approved. Na-approve tayo nung February 25 and today is already March 4. So maghintay-hintay lang tayo na sana pumunta na sa bank account natin or Laz wallet natin. And pakita ko lang sa inyo. Meron tayong in-upload dito na sample. Dito tayo sa may gilid, details. And then makikita natin dito mga kaibigan yung sample invoice na in-upload natin na aprobado na. Yan. So ito yon. Okay? So pag click natin yan, asan na ba yun? Pagkita ko lang sa inyo, pagkita ko na lang yung dinownload ko mga kaibigan. Sa downloads, ito yan. Ito yung sample invoice. Ngayon, ang kakailanganin nyo dito mga kaibigan will be, syempre, yung mga detalye sa ibinigay nila na payment advice. Makikita natin yung payment advice dito. Ito na yun mismo. Bakit kasi kailangan yan? So itong lahat ng mga nandito mga kaibigan. Ito yung ipiprint natin. Yan, nandito naman yung print button, no? Or kahit na hindi nyo na i-print, basta dito, makikita nyo na lang dito mga kaibigan. So pakita ko lang sa inyo yung receipt, sample receipt. Ayan. So syempre, ang nilagay nating date dito is the date noong ginawa ba namin to? Oh yes, noong ginawa ko itong invoice, itong resibo. So ang ginawa ko, since official receipt pa yung ginagamit natin sa ating repair shop, tinakpan ko lang yan, nilagyan ko lang ng takip dyan, and then nilagay ko cash invoice. Ito na yung approved mga kaibigan, ha? And then received from, saan ba natin makikita tong mga detalye? Received from, syempre nandun yun sa address ni Lazada. Ito yun. So Lazada E-Services Philippines Incorporated. And then address, ilagay nyo buo mga kaibigan kung ano yung nakalagay dito. Hanggang sa may ang nilagay ko hanggang sa may Taguig City ba? Yan 23rd floor, Net Park, 5th Avenue, E Square, Park, Bonifacio Global City, Taguig City. Okay? Ayan. So hanggang dito, yung nilagay ko sa may address. Hindi ko na nilagay yung Metro Manila, Philippines. Automatic na yan. And then, what else? Yung amount. Based doon sa sinend sa inyo na payment advice. So, sa atin, ang sinend ay ito. 70,000. 70,276.22. So, yan po ang ilalagay ninyo sa invoice. Yan po ang nilagay ko buo, as in, walang nakaltas. 70,276.22.
and 22 centavos nandiyan yan. In payment 4, ilagay nyo yung payment advice. Makikita nyo yung payment advice dito rin, syempre. In payment 4, payment advice nandyan na. Okay? Then after that, ilagay nyo na mga kaibigan yung inyong signature. Signature, hindi ko lang ilalagyan dito, and name and signature, then sinend natin, and ang kagandahan nun, boom, approve na siya. Na-approve na po. Hinihintay na lang natin na mag-reflect sa ating account. Okay? Ganito rin magpapakita sa inyo soon pag ginawa na ninyo yan. Sa mga may invoice, make sure na tama yung address. Okay? So, yun lang po. Thank you for watching.